Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rino. Nangyari ito noong 2018. Security guard pa ako sa isang malaking subdivision sa Cavite. Panggabi po ang shift ko, 8 PM hanggang 4 AM. Tahimik naman po usually ang lugar, pero paminsan-minsan may naglalakad. Isang gabi around 12:30 AM, umulan po ng malakas noon. Nakaupo lang po ako sa guardhouse malapit sa main gate. Medyo malamig ng mga oras na yon. Maya-maya, may napansin po ako sa monitor. May malaking itim po na aso na nakapasok sa subdivision. Malaki po talaga siya, na parang German Shepherd. Pero hindi po siya yung usually na malaki lang. Akala ko nga naligaw na alaga lang na may-ari. Binuksan ko po yung bintana at inilawan siya gamit ang flashlight. Pagbukas ko po ng ilaw, napatras ako. Kasi yung mga mata niya, namumula. Hindi po yung normal na pulang matang refleksyon. Para siyang mata ng tao. Malalim po yun. Na diretsyong nakatitig sa akin. Na parang may sariling pag-iisip. Bigla po akong kinabahan ng mga oras na yun, Sir Ren. Tapos nanlamig po yung buong katawan ko. Naisip ko agad, na aswang yon. Mabilis ko pong hinawakan yung service revolver ko. Pabunot na sana ako, nang bigla ako napakurap ng mata dahil sa lakas po ng hangin. Nang tingnan ko ulit, wala na siya. Kahit saan ko po itutok yung flashlight, wala na. Wala na pong bakas ng putik. Wala rin po yung tunog ng yabag. Parang bigla na lang po siyang nawala. Napupo na lang po ako noon. Pinili ko na lang po isipin na baka dala lang po ng pagod. Pero yung mga mata ng aso na yon, hindi ko po talaga makakalimutan. Kinabukasan, pagdating po ng kapalitan ko, natawagin na lang po natin sa pangalang Marlon. Naikwento ko po agad sa kanya. Tinitigan niya po ako, tapos tumango po siya. Sabi niya po sa akin na nakita niya rin daw yon mga 2 beses daw. Pero kapag daw iilawan mo, bigla raw yun mawawala. Makalipas po ang 1 linggo, may natagpuan daw na bangkay malapit daw sa labas ng subdivision, sa gilid daw ng highway. Isang matandang lalaki. Sabi ng pulis, parang hinila raw yung laman sa leeg niya at may malaking peklat daw sa may leeg ng matanda. Nang marinig ko yun, parang nanlamig ulit ako. Kasi noong gabing nakita ko yung aso, sa ilalim po ng ilaw ng flashlight ko, napansin ko rin po sa leeg ng aso na may malaking peklat yon. Matapos po ang ilang buwan, Sir Ren, nalipat na ako sa isang mall sa Dasmariñas para magbantay. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako sigurado kung aso ba talaga yon o nagpapanggap lang. Magandang araw po sa inyo. Nais ko lang po sana magbahagi sa inyo ng karanasan ko noong nagbakasyon ako sa probinsya. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bia, 29 years old. Nagtatrabaho ko sa isang advertising agency sa Makati. Halos araw-araw po akong nag-overtime at nagtsatsaga sa ingay ng Maynila na walang maayos na tulog. Kaya nung nagkaroon ako ng 1 week vacation leave, umuwi agad ako sa probinsya namin sa Quezon. Kasi gusto ko po ng katahimikan, magpahinga, at makatakas sandali sa pressure sa trabaho. Maayos naman po ako nakarating sa bahay ni Lolo na malapit sa palayan. Medyo luma na po yung bahay, pero malawak naman po yung bakuran at malayo po yun sa kalsada. Ang kaso, walang signal yung phone ko kapag gabi. Pero ayos lang po yun sa akin. Noong unang araw ko roon, nilibot ako ni Kuya Jetro na pinaka-close kong pinsan. Bale, ginawa po namin nung araw na yon ay nagmotor papunta sa ilog. Kumain ng isaw at pansit sa karinderya. Nagkwentuhan din po kami tungkol sa buhay-buhay. Nakwento niya rin po na nagtatrabaho na po siya sa munisipyo.
Ako naman, naikwento ko sa kanya yung stress ko sa Maynila. Nung sumapit na po yung hapon, napaupo kami sa may puno ng mangga sa likod ng bahay. Tapos napunta po yung usapan namin tungkol sa aswang sa probinsya. Nakwento ni Kuya Jetro na marami pa rin daw aswang sa probinsya. Natawa lang po ko nun. Kasi anong taon na at nagpapaniwala pa rin sila sa mga ganong kwento. Pero napansin ko na seryoso po yung mukha niya. Dagdag pa ni Kuya Jetro na may naririnig daw silang kikik sa gabi. Parang tawa raw yun ng ibon. Pero para sa matatanda, aswang daw yun. Na naghahanap daw ng mabibiktima. Sabi ko po noon na siguro may ibon lang talaga na ganun ang tunog. Pero ngumiti lang po si Kuya Jetro sa akin. Sabi niya po noon na posible raw. Pero may nakakita na raw na may anino sa bubong. Minsan pa nga raw, may paa daw na nakabitin sa sanga kapag madaling araw. Sinabihan ako ni Kuya Jetro na wag daw akong lalabas kapag madaling araw. Medyo kinilabutan ako ng konti nung marinig ko yon. Pero pinilit ko na lang po na matawa. Nasabi ko na lang po noon na matutulog na lang ako ng maaga. Nung pangalawang gabi ko na po, Sir Ren, wala naman po nangyaring kakaiba. Nakatulog naman po ako ng maayos. Nagising ng maaga. Kumain pa nga ako ng tinapa at itlog nun eh. Naisipan ko pa nga na maglakad sa bukid. Pero sa pangatlong gabi, doon na po ako hindi nakatulog. 12:00 puno ng madaling araw. Tahimik na po ang buong baryo. Wala na po akong naririnig na hayop. Bali ako na lang ata ang gising ng mga oras na yon. Maya-maya po nun, Sir Ren, may narinig po akong tunog ng kikik. Malakas po yung tunog nun. Parang galing po sa malayo, sa direksyon ng palayan. Ayon kasi sa kwento, na kapag malakas yung tunog ay malayo pa yung kikik. At kapag mahina na yung tunog, ay malapit na raw yun. Naisip ko po nung una na ibon lang yun. Pero nung paulit-ulit kong naririnig, parang papalapit na po siya. Hanggang sa pahina po ng pahina yung tunog. Parang nasa likod na po ng bahay. Tapos bigla pong huminto yun saglit. Maya-maya, may narinig po kong kalampag sa bubong. Parang may mabigat po na kung anong gumalaw. Dahan-dahan lang po yun, na parang naglalakad sa itaas. Hindi po ako gumalaw ng oras na yon, Sir Ren. Pinikit ko lang po yung mata ko at hinila ko po yung kumot hanggang sa ulo. Sa mga oras na yon, sobrang bilis po ng tibok ng puso ko. Mga ilang minuto po ang nakalipas, huminto po ulit yung tunog ng kikik. Tapos may narinig po akong mahinang tunog na parang may lumundag mula sa bubong papunta po sa bakuran. Tapos bigla pong tumahimik ulit. Hindi na po ako nakatulog ng maayos pagkatapos nun. Bale, pinaabot ko na lang po hanggang mag-umaga kahit sobrang inaantok na ako. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami ni Lolo at ni Kuya Jetro, may dumating po na kapitbahay na tawagin na lang po natin sa pangalang Aling Carmen. Nakwento po ni Aling Carmen na 3 manok at 1 baboy ng kapitbahay namin ang nadali raw. Kaso ang kakaiba ay hindi raw yun kinain. Parang hinila daw yung bituka palabas na parang pinaglaruan daw. Natahimik si Lolo ng mga oras na yon. Si Kuya Jetro naman napatingin sa akin. Natanong po ni Kuya Jetro na kung narinig ko ba raw yung tunog ng kikik kagabi nung umalis na si Aling Carmen. Napatango na lang po ko noon, tapos dinagdag ko pa na may narinig din akong kalampag sa bubong. Hindi na po siya nagulat. Parang alam niya na mangyayari yon. Kwento pa ni Kuya Jetro na siguro aswang daw yon. Kadalasan daw ay target nila yung mga bagong dating sa baryo. Medyo naniwala na po ako ng kaunti. Pero 50-50 pa rin po. Naisip ko na baka ligaw na hayop lang yon.
na baka may taong natitrip lang. Natapos po yung bakasyon ko na wala na pong ibang nangyari. Sa huling 2 gabi, naging tahimik na Sir Ren. Wala na po ako narinig na tunog ng kikik. After po nun, ay umuwi na po ako ng Maynila. Mga ilang buwan po ang lumipas, wala na po ako naririnig na balita mula sa probinsyang tungkol sa aswang o kikik. Hello po sa lahat ng listener ng Itim na Lihim at sa narrator po natin. Bale, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Arnie. Noong 2019, namatay po yung boyfriend ko na tawagin na lang po natin sa pangalang Paulo dahil sa sakit na cancer. Nalaman namin na stage 4 na pala yon. Bago siya tuluyang namatay, ay binigyan niya ako ng pusa na Siamese kitten. Sabi niya, regalo niya raw yun para hindi raw ako malungkot kapag wala na raw siya. Bale, pinangalanan niya po yun na Chichi at sabi niya, alagaan ko raw. Napamahal po sa akin yung pusa na ibinigay niya at kasama ko po yun dito sa condo sa Quezon City. Itong ikikwento ko, Sir Ren, nangyari yun isang gabi noong tag-init. Nasa sala ako at nanonood ng TV. Sobrang init po nun kahit may aircon. Kaya tumayo ako para kumuha ng malamig na tubig sa kusina. Habang papalapit sa may pintuan ng kusina, narinig ko po si Chichi na nagngingiyaw. Naisip ko na humihingi siguro ng pagkain na usually na normal naman po sa kanya. Pero nung sumilip ako, nakita ko siya sa harap ng pintuan papunta po sa kusina na nakatingin sa itaas na parang may kausap o may tinitingnan. Tinawag ko po yung alaga ko. Sabi ko po noon, Chichi, ano ba yan? Hindi po siya lumingon sa akin. Nagpatuloy lang po siya sa pagngiyaw. Pero yung tingin niya, nakatutok po sa gilid ng pinto na parang may taong nakatayo doon. Nanginginig na po yung kamay ko nang buksan ko yung pinto, Sir Ren. Pero pagtingin ko, wala naman pong tao. Wala rin din pong anino. Wala rin po ko narinig na ingay. Kasi kami lang po ni Chichi ang nasa kondo nun. Tiningnan ko po ulit si Chichi. Pero nakatitig pa rin po siya sa pwestong yon. Pero ngayon, parang mas kalmado na po siya. Na parang kilala niya po yung tinitingnan niya. Naalala ko tuloy yung sabi-sabi na kapag ang pusa raw ay nakakakita ng mga bagay na hindi natin nakikita, posible raw na may kakaibang presensya silang nakikita o sa madaling salita ay multo o entity. Hindi ko na lang po pinansin yon. Kumuha na lang po ako ng cat food at pinakain sa kanya. Bale, 3 araw pong lumipas, Sir Ren. Ganito po yung nangyari. Gabi po yun na naginip ako. Nasa dating apartment ako kasama si Paulo. Nakaupo si Paulo sa kama namin. Nakangiti po siya sa akin. Yung mukha niya, malusog pa noon at wala pang sakit. Tinawag po ako ni Paulo sa panaginip ko. Sabi niya, Arnie, mag-ingat ka palagi ha. Babantayan kita. Huwag kang mag-alala. Gusto ko po siyang yakapin ng mga oras na yon. Pero bigla po ako napabalikwas ng bangon. Pagkabangon ko, nasa tabi ko na si Chichi. Nakaupo sa gilid ng kama. Nakatitig po sa pintuan ng kwarto na parang may sinusundan ng tingin mula sa labas kung may papasok. Tinawag ko po siya. Pero hindi po siya lumingon. Mga ilang segundo bago siya humiga sa tabi ko at muling natulog. Ako naman po noon, hindi na ako nakatulog hanggang sa sumikat ang araw. Kinabukasan, nag-decide akong dumalaw kay Paulo sa sementeryo. Bumili po ako ng bulaklak at tinala ko yun sa puntod niya. Naupo ko sa harap ng lapida niya at nagsalita ng, Paulo, okay na ako. Salamat sa pagbabantay. Pero kung ayos lang sa'yo, hayaan mo na akong mag-isa.
huwag ka na magpaparamdam. Kasi natatakot si Chichi at natatakot din ako. Hindi ko po alam kung bakit ko nasabi yon. Naisip ko na kailangan kong ilabas sa loob-loob ko yon. Matapos po nun, Sir Ren, parang nabawasan po yung bigat sa dibdib ko. Mula po nun, wala nang mga kakaibang nangyari. Hindi na po nangingiyaw si Chichi na parang may tao sa paligid. Hindi na rin po siya nakatitig sa pinto o gilid ng kwarto. Bali, naging normal na po nun. Ako naman po nun, Sir Ren, unti-unti na rin naka-move on. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jordan. Noong 2018, sobrang stress ko sa college kaya naisipan ko magbakasyon. Mag-isa sa rent house namin sa Tanay Rizal. Matagal nang walang nakatira doon, Sir Ren. Malaki po yung bahay, may hardin, at tahimik po doon. Perfect po yun para magpahinga kasi sobrang stress na ako. Pagdating ko, sinalubong ako ni Mang Mario, yung caretaker. Sabi niya, matagal na raw walang nakatira doon. Paminsan-minsan daw, pumupunta siya para maglinis. Bale, tinulungan niya na lang po akong mag-ayos ng kwarto sa second floor. Sa unang 2 araw, okay naman po. Ginagawa ko lang po noon, nagbabasa, nanonood ng Netflix, at minsan, nagpapahangin sa beranda. Pero noong 3 gabi, doon na po nagsimula nangyari yung kakaiba. Tuwing madaling araw, mga bandang 3:00 po noon, bigla na lang po ako nagigising dahil sa lamig. Parang may naglalakad po sa second floor ng hallway. Minsan, may naririnig po akong mahinang tunog ng pinto na bumubukas at sumasara. Naisip ko na baka hangin lang. Pero isang gabi po nun, Sir Ren, habang nakahiga po ako, nakarinig po ako na parang may bubulong sa labas ng kwarto ko. Parang babae po yun. Pero hindi ko po maintindihan yung sinasabi. Pero base po sa pagkakarinig ko, ang sabi, balik na raw ako. O dito na lang daw ako. Kinabahan po ko noon, pero pinilit ko pong matulog. Noong huling araw ko sa rest house, nag-empake na ako ng maaga para makauwi ako sa Maynila. Habang inilalagay ko ang huling bag sa may sasakyan, napatingin po ako sa second floor. Doon sa may bintana ng kwarto sa tinutuluyan ko, may nakita akong isang puting figura. Babae po yun. Nakasuot ng puting damit, mahaba ang buhok at nakatayo lang sa harap ng bintana. Nakatingin po siya sa akin, tapos dahan-dahan po siyang kumaway na parang nagpapaalam. Doon na po ako nakaramdam ng takot. Hindi ko na po tinapos yung pagkarga. Diretso po akong pumasok sa may sasakyan at umalis ng mabilis. Habang nagmamaneho, paulit-ulit kong nililingon ng rest house sa side mirror. Parang nakikita ko pa rin po siya sa may bintana. Pag-uwi ko sa Maynila, tinanong ko agad si Mama tungkol sa rest house. Sabi ko, Ma, may namatay ba roon dati? May nakita kasi akong babae sa second floor. Tumawa lang po si Mama sa akin. Tapos sabi niya, wala naman daw namatay doon. Matagal na raw walang nakatira doon, pero wala naman daw ganong kwento. Naisip ni Mama na baka dala lang ng pagod. Hindi na po ako nag-insist nun, Sir Ren, pero alam ko ang nakita ko. Makalipas po ng ilang buwan, pagkatapos ng graduation ko, ibinenta na po ni Mama at Papa ang rest house. Sabi nila, wala naman daw gumagamit at masyadong malayo. Hindi ko na po sinabi sa kanila ang totoong dahilan kung bakit ako natatakot sa lugar na yon. Magandang gabi po sa inyo, Sir Ren. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jamie. Itong ikikwento ko noong 2023 pa. Noong bago-bago pa lang ako sa call center. Bale, 4 months pa lang ako nun sa company na mangyari yon.
Madalas kong marinig sa mga seniors ko ang mga kwento tungkol sa sleeping quarters, na may umiiyak daw na babae, na may bigla raw bumubulong sa tenga, at may nakakaramdam na parang may nakaupo sa dibdib nila habang natutulog. Hindi po ako naniniwala sa mga ganong kwento. Naisip ko na puro chismis lang yon. Isang gabi, napaaga ako ng pasok dahil may training pa kami. Pagkatapos ng shift ko ng mga bandang 10:00 ng gabi, pagod na po ako at ayaw ko nang umuwi pa sa apartment ko sa may Fairview. Kaya naisipan ko na lang matulog sa sleeping quarters ng office. Pagpasok ko sa loob, madilim po ang ilaw. May nakita po akong isang tao na natutulog sa upper bed ng isang double-decker. Naka-uniforme pa rin po siya, nakatalikod po sa akin. Akala ko, isa rin sa mga agent na napaaga o late na umuwi. Ginawa ko na lang po noon, doon na lang ako humiga sa may lower bed sa ilalim niya. Mabilis naman po akong antukin. Kaya ginawa ko na lang po noon, nagsuot na lang po ako ng headset at jacket para mahimbing po yung tulog ko. Hindi ko na po alam kung ilang oras ang lumipas nang magsimula yung bangungot ko noon. Bale na naginip po ako na may isang taong nakaupo sa dibdib ko. Malamig po yung kamay niya. Unti-unti niyang pinipisil yung leeg ko. Hindi ako makahinga ng mga oras na yon. Sinusubukan kong itulak siya pero parang bato ang katawan ko. Tapos bigla ko na-realize, nakahiga pa rin ako. Nakapikit ang mata ko pero nararamdaman ko po yung unan at kumot. Naisip ko na sleep paralysis na yon. Sinubukan kong igalaw yung katawan ko. Unang ginawa ko po noon, ginalaw ko yung daliri ko. Pero hindi ko po maigalaw. Tapos yung mga paa ko, wala rin. Parang nanigas po yung buong katawan ko noon. Habang pinipilit ko pong magising, lalo pong humihigpit yung pagkakasakal sa akin. Tapos, parang may bumubulong po sa tenga ko. Mahina lang po yun, garalgal, at malapit kong naririnig na ang sabi, dito lang daw ako. Nahihirapan na akong huminga ng mga oras na yon. Parang may mabigat po na bato sa dibdib ko. Gusto ko pong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Pawis na po ako. Parang ilang minuto na po ako nakakulong sa sarili ko. Bigla akong nagising dahil sa malakas na pagtapik sa balikat ko. Oy, gising. Okay ka lang ba? Yung gumising po sa akin, yung tao po sa upper bed. Nakayuko po siya sa akin. Mukha po siyang nag-aalala. Tapos sabi niya, "Grabe, parang hinahabol ka ng kung ano sa tulog mo ah. Ang lakas ng hininga mo tapos parang nalulunod ka." Hindi ko sinabi sa kanya yung nangyari. Naisip ko na baka tawanan niya lang ako. Sabi ko na lang po noon na binabangungot ako. Pero sa totoo lang, sobrang takot na po ako noon. Magmula po noon, hindi na ako natutulog sa sleeping quarters kahit gaano pa ako kapagod. Kapag may shift po ako ng panggabi, mas pinipili ko na lang pong umuwi sa apartment ko kahit malayo pa.